Magandang umaga, class! Ikinagagala ko rin kayong makita muli. Okay, class, bago kayo magsiupo, maaari bang pakipulot lahat ng basura na inyong nakikita at pakiayos na rin ang hanay ng inyong upuan. Naunawaan ba? Mahusay. Maaari na kayong magsiupo. So, bago natin simulan ng ating bagong talakayin, ay magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Hahatiin ko ang klase sa 4 na grupo. Ito ang Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. So, ang aktibidad na ating gagawin ay tatawagin nating i-match mo ako. So, ang panuto, pag-ugnayin ang mga larawang magkakaugnay. So, sa column A, narito ang mga larawan ng isang bagay na hilaw na materyales. At sa column B naman, narito naman ang mga tapos na produkto at inyong pagdudugtungin. Naunawaan ba? Magaling! Sa Group 1, maaari nyo nang simulang pagdugtungin ang larawang magkakaugnay. Mahusay! Ang larawang magkaugnay ay ang kahoy at upuan. Sa Group 2, mahusay! Ang larawang magkaugnay ay ang tinapay at harina. Palakpakan ng Group 2. Next, Group 3. Magaling! Ang hollow block at ang bahay. So, pang-4 na grupo. Magaling! Ang larawang magkaugnay ay ang isda at ang sardinas. So, class, ayon sa aktibidad na ating ginawa, may ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Anyone? Tama, ito ay may patungkol sa mga produkto. Dahil ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa production. So, ang production, class, ay hindi lahat ng bagay sa ating kapaligiran ay agad na ikukonsumo ng mga tao. So, minsan, dumadaan pa ito sa isang proseso upang mas mapakinabangan. Halimbawa, ang kahoy o troso ay ginagamit na panggatong. At ginagamit din ito sa paggawa ng lamesa at upuan. Ito ang tinatawag nating produksyon. Ang produksyon ay isang proseso ng pagpapalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng mga salik na pinagsama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. So sa ating halimbawa, ang lamesa at ang upuan ay ang output. At ang input naman ay ang kahoy, kagamitan at manggagawa ay tinatawag naman nating input. Ang lahat ng ito ay isang halimbawa ng mga salik ng produksyon. Naunawaan ba? Mahusay. So, ano-ano nga ba ang mga salik ng produksyon? Meron itong 4 na salik ng produksyon. Ang lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. So, ang unang salik ay ang lupa. So, ayon sa economics, ang lupa ay hindi lang ito yung pinagtataniman o pinagtatayuan ng mga bahay. So, kabilang dito ang mga likas na yaman, gaya ng yamang tubig, yamang mineral, at yamang lupa. So, ang lupa ay may naiibang katangian dahil ito ay fixed o takda ang bilang. At ang pagwastong paggamit ng lupa ay mahalaga, maliit man ito o malaki. Naunawaan ba? Magaling. Ang pangalawang salik naman ay ang paggawa. Ang mga likas na yaman at hilaw na materyales ay hindi magiging mas kapakipakinabang kung hindi ito gagamitin o gagawing produkto. So, nangangahulugan lang ito na kailangan ng mga manggagawa sa transformasyon ng hilaw na materyales sa pagbuo ng isang produkto. Ito ang tumutukoy sa kakayahan ng tao ng produksyon sa kalakal o serbisyo. Naunawaan ba? Magaling. At ang pangatlong salik naman ay ang kapital. At ang pangatlong salik naman ay ang kapital. Ito yung tumutukoy sa kalakal na nililikha ng ibang produkto. So, mas magiging mabilis ang paggawa kung may mga makinaryang gagamitin ang mga manggagawa. Ang mga gamit ng mga tao
na ginagamit sa paglikha ng mga panibagong kalakal ay isang halimbawa ng kapital. At ang itinuturing na pang-apat na produksyon ay ang entrepreneurship. So ito yung tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula sa isang negosyo. Ang mga taga-ugnay ng mga unang-unang salik upang makabuo ng produksyon ay tinatawag nating entrepreneur. Siya ang nag-oorganisa, kumokontrol at nakikipagsapalaran. Tubo o profit naman, ito naman yung tumutukoy sa kita ng isang entrepreneurship. Ito ang kanyang kita matapos magtagumpay sa pakikipagsapalaran sa pagninegosyo. So, ang produksyon ang tumutugon sa ating pangangailangan. Kung walang produksyon, ay wala din tayong produkto o serbisyo na naikukonsumo. Naunawaan ba, class? May katanungan ba? Tayo naman ay magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. So, maglabas ng 1/4 sheet of paper at sagutan ito. So, number 1. Proseso kung saan ang input o salik ng produksyon ay ginagawang produkto o serbisyo ng mga bahay kalakal. Number 2. Ito ay ang paggamit ng mga lakas ng tao upang linangin ang mga likas na yaman sa paglikha ng mga produkto. Number 3, ito ang material na bagay na ginagamit ng tao upang makamit ang produkto tulad ng makinarya. At number 4, ito ay bahagi ng likas na yaman sa bansa. At number 5, ang tawag sa kanyang kakayahan at kahandaang mag-organisa, magpatakbo at pamamahala sa negosyo. Naunawaan ba? Mahusay. Ngayon naman, ay magkakaroon naman tayo ng isang takdang aralin. So, maglabas kayo ng kwaderno at gumawa ng reflection paper patungkol sa ating tinalakay ngayong araw. At dyan lamang nagtatapos ang ating dalakayin. So, goodbye, class!